Minsan, sa sobrang pagod natin sa buhay, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi naman talaga natin gustong sabihin. Pero ang masakit, hindi gaya ng sugat na gumagaling, ang salita, kapag binitawan na, hindi na pwedeng bawiin. Kilalanin natin si Jason. Siya ang nag-iisang anak ni Aling Carmen. Simula pagkabata, silang dalawa na lang ang magkaagapay sa buhay. Mabait si Jason, masipag, at mapagmahal na anak. Pangarap niyang maibigay ang lahat ng ginhawa para sa kanyang ina, pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw, dumating ang balitang nagpaguho sa mundo nila. Na-diagnose si Aling Carmen na may brain cancer. Sa simula, puno ng pag-asa si Jason. Sabi niya, "Lalaban tayo, ma, gagaling ka." Pinagsabay ni Jason ang mabigat na trabaho at ang pag-aalaga sa kanyang ina. Gigising ng maaga para magluto, papasok sa trabaho, at uuwi agad para mag-asikaso, magpainom ng gamot at magpaligo kay Aling Carmen. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, naging routine na lamang ito. Unti-unting napalitan ng pag-asa ng pagod. Ang dating masiglang si Jason, naging mainitin na ang ulo dahil sa stress, puyat at kakapusan sa pera. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, tahimik lang si Aling Carmen. Hirap na itong kumilos, hirap na ring sumubo. Nabitawan ni Aling Carmen ang kutsara at natapon ang sabaw sa lamesa. Doon sumabog si Jason. Sa sobrang pagod at frustration, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Napaluha si Jason at pasigaw na sinabi, "Ma, pagod na ako. Pagod na akong makita ka sa ganyang kalagayan. Pagod na akong isipin kung saan pa ako kukuha ng pera para mapagamot ka. Nauubos na ako, ma." Tumahimik ang buong paligid. Walang imik si Aling Carmen. Nakayuko lang ito. Kitang-kita sa mga mata ng matanda ang awa, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Alam niyang hirap na ito. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Jason. Nakonsensya siya. Alam niyang mali ang sumbatan ng inang walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Kaya dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng ina. Nakita niyang gising pa ito. Lumapit siya at yumakap ng mahigpit. "Ma, sorry po. Nadala lang ako ng pagod. Mahal na mahal kita, ma. Huwag mo nang iintindihin ang sinabi ko." Hinaplos lang ni Aling Carmen ang likod ng anak at bulong niya, "Mahal na mahal din kita, anak. Patawad kung nahihirapan ka dahil sa akin." Kinaumagahan, nagtaka si Jason. Karaniwan kahit hirap na ang katawan ni Aling Carmen, pinipilit nitong bumangon para ipagtimpla siya ng kape o magluto ng almusal bago siya pumasok. Pero tahimik ang kusina, walang Aling Carmen. Kinabahan si Jason. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ng ina. "Ma, kakain na po tayo." Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ina. Payapang nakahiga, parang natutulog ng mahimbing. Nilapitan niya ito para gisingin. "Ma, gising na." Pero, ang lamig na ng kamay ni Aling Carmen. Wala na itong pulso. Wala na siyang buhay. Napaluhod si Jason. Ang sakit, ang bigat. Sa tabi ng una ng kanyang ina, may nakita siyang isang pirasong papel. Sulat kamay ni Aling Carmen. Nanginginig ang mga kamay ni Jason habang binabasa ito. "Mahal kong Jason, anak, patawarin mo ako. Alam ko ang pagod at hirap mo. Patawarin mo ako kung dahil sa akin, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. Ayoko nang maging pabigat sa iyo, anak. Hirap na rin ako, pero mas nahihirapan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Kagabi, nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung oras ko na, kunin niyo na po ako para makapagpahinga na ang anak ko. Ang tanging hangad ko lang ay maging masaya ka at guminhawa ang buhay mo. Mahal na mahal kita." Walang nagawa si Jason kundi umiyak at humagulgol. Yakap-yakap niya ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Durog na durog ang puso niya. Alam niyang hindi man direkta, pero ang mga salitang binitawan niya ang nagtulak sa kanyang ina na sumuko na. Mas pinili ng kanyang ina na magpahinga na, kaysa makita siyang napapagod pa. Huli na ang lahat para bawiin ang mga nasabi niya. Mga kaibigan, ito ang tatandaan natin. Valid ang mapagod. Tao lang tayo, pero sa oras ng ating galit at pagod, ingatan natin ang ating mga bibig.
Ang mga magulang natin, handa silang mawala, handa silang magsakripisyo, huwag lang tayong mahirapan. Huwag nating hayaan na ang huling alaala nila sa atin ay ang mga salitang nagparamdam sa kanila na sila ay pabigat. Dahil sa huli, hindi mo na maibabalik ang kahapon para sabihing, mahal kita, kapag wala na sila. Mahalin at habaan ng pasensya habang nandyan pa sila. Dahil ang pagsisisi, laging nasa huli.